Biglang uminit ang usapan sa loob ng Los Angeles Lakers. Ayon kasi kay Anthony Irwin ng Lakers Lounge, humiling na umano ng trade si Dalton Knecht matapos tuluyang mawala sa rotation ng koponan. Sa isang team na naka-win now mode, mukhang hindi na nakikita ang papel niya sa kasalukuyang sistema. Ngayong season, si Knecht ay naglalaro ng 12 minutes kada game, may average na 4 na points at 32% shooting sa 3 sa loob ng 36 na games. Limitado ang oportunidad at malinaw na hindi ito sapat para sa isang batang scorer na naghahanap ng mas malinaw na role at tiwala. Para sa Lakers, mas pinapaboran ngayon ang mga manlalarong may agarang ambag sa magkabilang dulo ng court. Kaya kung matutuloy ang trade request na ito, posibleng maging practical na desisyon para sa parehong panig, bagong simula para kay Knecht at flexibility naman para sa Lakers. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Tama bang maghiwalay na ang dalawang panig? Samantala, ito na ang hinahanap ng Lakers. Dahil sa patuloy na paghahanap ng nila ng isang maaasahang 3-and-D wing, lalong umiinit ang pangalan ni Jeremy Sochan matapos lumabas ang ulat na siya at ang kanyang kampo ay binigyan na ng permiso ng San Antonio Spurs para mag-explore ng posibleng bagong team sa pamamagitan ng trade ayon kay Mark Stein ng Stein Line. Ibig sabihin, bukas ang Spurs sa mga offer at handang pakinggan kung saan mas babagay ang 22 anyos na forward. Sa kasalukuyan, naglalagay si Sochan ng career low averages na 4 na puntos at 2 rebounds kada laro, isang malinaw na senyales na lumiit ang kanyang papel sa rotation ng Spurs. Pero para sa mga team na mas pinahahalagahan ang depensa, hindi sapat ang stats para sukatin ang tunay niyang halaga sa loob ng court. Para sa Lakers, swak na swak ang profile ni Sochan. Isa siyang versatile defender na kayang bumantay sa maraming posisyon, may lakas at haba para sa wing defense, at handang gawin ang dirty work mula sa help defense hanggang sa physical na rotations. Dagdag pa rito, isa siyang developing 3-point shooter, isang aspeto na pwedeng lalo pang mahasa kapag napunta siya sa sistemang mas akma sa kanyang laro. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit akma si Sochan sa Lakers ay hindi siya ball dominant. Kaya niyang maglaro sa tabi ng mga pangunahing scorer, magbigay ng enerhiya at punan ang mga butas sa depensa. Eksakto ang uri ng player na hinahanap ng Lakers para mas maging balanse ang kanilang lineup, lalo na sa mga laban na dikit at mabibigat sa depensa. Samantala, kung tuluyang mangyari ang trade, posibleng maging win-win ito. Makakahanap si Sochan ng mas malinaw na papel sa isang contender, habang ang Lakers naman ay makakakuha ng isang 3-and-D wing na kayang tumulong agad at may potensyal pang lumago. Kayo mga idol, ito na ba ang tamang pagkakataon para kunin ng Lakers si Jeremy Sochan o may iba pa silang dapat tutukan? Samantala, umiinit ngayon ang balita sa liga matapos lumabas na ang Milwaukee Bucks ay magsisimula ng makinig sa several aggressive offers para sa kanilang franchise superstar na si Giannis Antetokounmpo. Ayon sa mga ulat, bukas na si Giannis sa trade. Maaaring mangyari ito bago ang 2025 hanggang 26 na NBA trade deadline o sa paparating na off-season, senyales na papasok na sa bagong yugto ang Bucks. Sa ngayon, New York Knicks at Miami Heat ang itinuturing na nasa unahan ng pila. Parehong may assets, flexibility at kagustuhang mag-all-in para sa isang generational talent. Ang Knicks patuloy na naghahanap ng tunay na alpha sa postseason, habang ang Miami ay kilala sa paghabol ng superstar kapag oras na ng malaking galaw. Samantala, hindi rin maaaring isantabi ang Los Angeles Lakers. Tahimik pero delikado ang posisyon nila sa usapang ito. May kakayahan ang Lakers na bumuo ng isang makapangyarihang alok sa pamamagitan ng expiring contract ni Austin Reeves, ilang role players para sa salary matching at ilang first round picks. Hindi kailangang isa-isahin ang detalye. Ang mahalaga, may bala ang Lakers para makipagsabayan sa bigating bidders. At kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, Luka Doncic, LeBron James at Giannis Antetokounmpo sa iisang koponan. Isang big tatlo na halos walang katapat sa lakas, IQ at two-way dominance. Luka bilang offensive engine, LeBron bilang maestro ng tempo at leadership, at Giannis bilang unstoppable force sa loob at depensa. Kapag nagkataon, hindi lang titulo ang pag-uusapan, posibleng magbago ang balanse ng buong liga. Sa puntong ito, malinaw ang tanong, sino ang dapat sumugal para kay Giannis? Knicks ba na gutom sa superstar, Heat na sanay sa win now mentality, or Lakers na kayang magbuo ng pinakamabigat na big tatlo ng dekada? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kanino pinakamakatuwiran mapunta si Giannis at sino ang may lakas ng loob na mag-all-in? Thinks he's got a pretty solid look. There's Giannis. Long arm with a law. Give me that. And Giannis kind of surveying the court, finds a lane, and he had nasty intent.